Nang lumuwag ang pagkakahawak, whoosh, pinutol niya ang isang hibla ng buhok ni Yu Shangrong, sa wakas ay idinikit ito sa pader sa likuran niya, wala pang kalahating pulgada mula sa kanyang leeg. Isang galaw lamang, at natalo siya, lahat sa loob lamang ng ilang hininga. Hindi mailarawan ang agwat, nahirapan tanggapin ni Yu Shangrong, mahigpit niyang hinawakan ang longevity sword hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang matalo sa paggamit ng espada ay ang durugan ng lahat ng kanyang pagmamalaki. Walang mas simple at mas epektibo kaysa dito. Ito ang resultang gusto ni Lasho. Sa usapin ng karanasan, malinaw na ng ibabaw ang Pavilion Lord. Sa usapin ng kasanayan, tila mas malakas din ang Pavilion Lord. Masyadong umaasa ang Maginoo sa longevity sword, iniisip niyang mapuputol nito ang sandatang iyon, sa kasamaang palad, nagkamali siya. Hindi lamang iyon, ang labanan ay nangangailangan ng paglabag sa pamantayan, ang espada ay hindi lamang espada. Kung naaangkop, maaari itong maging kutsilyo, o maging isang nakatagong sandata. Itinapon ng Pavilion Lord ang espada, eksakto tulad ng paggamit ng isang nakatagong sandata. Ang problema, karamihan sa mga cultivator ay umaasa sa primal energy upang manipulahin ang mga sandata, kaya halos hindi sila nakakaharap ng ganitong sitwasyon. Ang karanasan sa labanan ni Yu Shangrong ay talagang mayaman, marami pa siyang karanasan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ngunit kulang siya sa ganitong uri ng karanasan sa pakikipaglaban, makatwiran ang kanyang pagkatalo. Ang kanyang pagkatalo ay lubos na makatwiran. Nanalo si Lasho sa isang saksak lamang ng espada, nakalagay ang mga kamay sa likod, ito ba ang iyong daan ng espada? Hindi nakaimik si Yu Shangrong, naramdaman niyang ang huling atake ay puno ng mga pagkakamali, mayroon siyang daan-daan, libu-libong paraan upang salungatin, gayunpaman pinili niya ang pinakahanggaw. Alam niyang matatalo siya, ngunit hindi niya inaasahang matatalo siya ng ganoon kadali. Ang master, bagamat matanda na, ay gumamit ng ordinaryong sandata upang talunin siya na gumagamit ng longevity sword, hindi ba't ito ay higit pa sa isang hakbang na mas mataas sa kasanayan? Tuwang-tuwang nagsimulang bumilib si Zhu Honghong, ang banal na kapangyarihan ng master ay walang kapantay, ang kanyang paggamit ng espada ay numero 1. Sa loob ng libu-libong henerasyon, tiningnan ni Lasho ang longevity sword sa kanyang kamay at nagtanong, kailan ka pumasok sa 8 dahon? Nag-isip sandali si Yu Shangrong at sumagot, halos 100 taon na rin, sa tingin ko. Hindi ko masyadong maalala. Pagkasabi ng mga salitang ito, nagulat na bumulalas ang mga nanunood. Mukhang bata pa rin si Yu Shangrong, paano hindi siya kaiinggitan at kamumuhian ng mga tao. Paglingon upang tingnan ang ilang matatandang lalaki ng Elder Pavilion, totoo na ang paghahambing sa mga tao ay maaaring nakakainis. Ang pinakahiya ay si Hua Wu daw, na sa anyo ay mukhang mas matanda kaysa kina Leng Luo at Panlit Ian, gayunpaman ay nasa 7 dahon lamang siya, at ang ika-8 dahon ay tila hindi niya maabot. Sinabi ng lahat na ang 9 na disipulo ng Evil Sky Pavilion ay pawang may pambihirang talento, at tunay nga. Naalala nila ang kakaibang si Ginoong 9th, si IU Honor. Wala pang 6 na taon siyang disipulo, at sa ganitong bilis ng cultivation, hindi magtatagal bago niya malagpasan ang kanyang mga kapwa-disipulo upang maging nangunguna. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas habang tinitingnan si Yu Shangrong at nagpatuloy sa pagtatanong, bakit wala ka sa 9 na dahon? Ito ay isang tanong na pinag-isipan niyang mabuti. Sa talento ni Yu Shangrong, dapat ay sapat na ang 100 taon para makalusot siya sa 9 na dahon. Sumagot si Yu Shangrong, gusto kong mabuhay. Nang marinig ito, naalala ni Lasho ang sinabi ni Gang Yuando. Parehong 8 dahon na malalakas na tao sina Yu Shangrong at Yu Zhenghai, marahil ay gumawa sila ng magkatulad na pagtatangka. Kinumpirma ito nang namatay ng si Jing Yan ng Cloud Illuminating Hermitage. Ang 9 na dahon ba ay kumukuha ng haba ng buhay, at tulad ni Yu Zhenghai, sadyang pinipigilan mo ba ang iyong cultivation? Nang marinig ang tanong na ito, walang magawang umiling si Yu Shangrong, walang sinuman sa mundong ito ang maaaring malampasan ang sukdulang limitasyong ito, ang 9 na dahon ay isang ipinagbabawal na sona lamang na itinakda ng langit. Sinumang sumubok na pumasok sa ipinagbabawal na sona ay mawawalan ng buhay. Mula sa unang araw na ako ay naging disipulo, alam ko na ito.
Bakit ka pa rin nagpupumilit? Sumimangot si Lasho at sinabi, kailangan ba ng matandang ito ang iyong patnubay sa kanyang ginagawa? Hindi po ako nangangahas. Mabilis na sumagot si Yu Shangrong. Para sa iba, si Lasho ay tunay na isang 8 dahon na gintong lotus ng nascent divinity tribulation realm, sa perpektong yugto ng pagkumpleto ng avatar. Natural lamang para sa kanya na maghangad na makalusot sa 9 na dahon. Ang dialogong ito ay tila mas katulad ng isang disipulo na nagpapayo sa kanyang master na huwag gumawa ng walang saysay na pagtatangka, bakit tutulan ang katotohanan. Gayunpaman, si Lasho lamang ang nakakaalam, ang kanyang cultivation ay nasa divine court realm lamang ng yugto ng Dao transformation. Walang pakialam na sinabi ni Lasho, may kumuha ng longevity sword. Agad silang natigilan. Sa mga naruroon, sila ang pinakabata at may pinakamababang katayuan. Natural lamang para sa kanila ang gumawa ng mga gawaing mababa. Gayunpaman, ang saktan si Yu Shangrong ay katumbas ng paghingi ng kanilang kamatayan. Sina Pan Zong at Zhou Jifeng, tulad ng magkapatid sa hirap, ay nagpalitan ng nakapagpapatibay na tingin at lumapit kay Yu Shangrong, sabay na yumuyuko, paumanhin po, Second Master. Para sa isang cultivator na naghahangad ng tuktok ng paggamit ng espada, ang espada ay kasing halaga ng buhay mismo. Paano kusang loob na mahihiwalay si Yu Shangrong dito? Ang espada ay umiiral hanggat ako ay buhay. Muling lumuhod si Yu Shangrong, idinidiin ang longevity sword sa lupa. Napabuntong hininga ang karamihan sa pagkamangha, hindi inaasahan na ang mapagmataas na Second Master ay gagawa ng gayong kilos alang-alang sa kanyang espada. Ngunit sa pag-iisip, ang taong kanyang pinagyuyukuran ay ang kanyang master, ang kanyang mentor. Anuman ang nakaraan, karapat-dapat si Lasho sa kanyang pagluhod. Nagtinginan sina Pan Zong at Zhou Jifeng, hindi alam ang gagawin. Natural, hindi sila nang ahas na sumulong upang puwersahang kunin ito, at maaari lamang silang walang magawang manood kay Yu Shangrong. Bahagyang sumimangot si Lasho at sinabi, masyado kang umaasa sa longevity sword, kaya't ang iyong paggamit ng espada ay tumigil sa pag-unlad. Ibinaba ni Yu Shangrong ang kanyang ulo at sumagot, ang aking paggamit ng espada ay hindi limitado ng sandata, kundi ng gintong lotus. Master, ang espada ay umiiral hanggat ako ay buhay. Malinaw na nagbabago ang kanyang emosyon. Sandaling natahimik si Lasho, pagkatapos ay sinabi, bibigyan kita ng pagkakataon, talunin mo ako, at mananatili ang espada. Umiling ang karamihan pagkarinig nito. Paano siya mananalo? Napakalaki ng pagkakaiba sa lakas, hindi ito isang pagkakataon, kundi isang pagtanggi. Hindi nagsalita si Yu Shangrong, mahigpit na hinawakan ang longevity sword, ang kanyang kalooban ay hindi naiiba sa kay Guan Musheng kanina. Alam niyang tiyak ang pagkatalo, ngunit handa pa rin siyang sumubok. Hawak ang espada, humakbang siya pasulong, gamit ang pinakasimple at pinakatumpak na mga paggalaw upang sumugod pasulong, sa isang paggamit ng espada na walang primal energy, ang labanan ay tungkol sa kasanayan. Sumaksak ang espada, sinampal ni Lasho ang talim gamit ang isang palad. Saksak, atake, hiwa, taga. Bawat magagamit na teknik ay ipinakita sa buong lakas nito sa sandaling ito, nakakasilaw tingnan. Si Yu Shangrong, na may lakas lamang ng kanyang katawan, ay nagpalabas ng mga bagzo ng sariwang hangin, elegante at kaaya-aya. Ang mantra ng returning to the origin sword technique, mula baguhan hanggang sa huli, bawat salita ay sumulpot sa kanyang isipan. Sa simula, ang espada ay parang isang mabagsik na bagyo. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Lasho, patuloy na pumapalakpak. Ang 1,000 taon ng alaala ng paglilinang ay tila naranasan mismo, at ang returning to the origin sword technique ay palaging itinuturo niya kay Yu Shangrong. Sa usapin ng pangunawa, hindi siya mas mababa kay Yu Shangrong. Bukod dito, natipon niya ang kalakasan ng marami, alam ang sining ng pagpili at pagtatapon, at bagamat matanda na, hindi siya mukhang katulad ng isang taong kanyang edad. Mabilis si Yu Shangrong, ngunit mas mabilis si Lasho. Ang mga palad ng Pavilion Lord, bawat isa ay perpektong tiyempo, ay lumapag sa longevity sword, na lumilikha ng umaalingaw-ngaw na kalabog. Umiling ang mga tao habang nanunood, hindi maiwasang bumantong hininga,
labis na alam ng Pavilion Lord ang returning to the origin sword technique, bawat galaw at estilo ng Second Master ay kontrolado ng Pavilion Lord. Sinabi ni Hua Wu daw, mula nang gumalaw ang Second Master, talo na siya. Likas siyang mas mababa sa Pavilion Lord, at pinigilan sa momentum, kumpiyansa, at mentalidad, na wala ang kanyang kalamangan. Bang! Sa pagkakataong ito, mariing sumalakay si Lasho, biglang naglabas ng puwersa, at ang kanyang palad ay mariing tumama sa longevity sword. Lumuwag ang pagkakahawak ni Yu Shangrong, at lumipad ang espada mula sa kanyang kamay. Tumama sa lupa ang longevity sword, at natapos ang labanan. Inurong ni Lasho ang kanyang palad, tumayo ng nakapamaywang, at walang pakialam na pinanood ang longevity sword sa lupa. Sa harap ng reflection cave, natahimik ang lahat. Ang pagmamataas ni Yu Shangrong ay higit pang nasupil at nadurog. Ang nakakatakot na sword demon ay hindi man lang nakatagal sa isang galaw sa harap ng matandang demonyo. Malungkot siyang tumingin sa kanyang master na si Lasho at mahinang nagtanong, "Nagpigil ka ba?" Nang marinig ang tanong, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at iwinasiwas ang kanyang manggas, na nagpapagalit, "Malayo ka pa sa pagkamit ng kadakilaan sa pag-eespada." Ganoon din si Yu Zhenghai. Walang sinabi si Yu Shangrong. Ang mga nagwawagi ay nagbibigay katwiran, ang mga talunan ay walang dahilan, anumang sabihin ng nagwagi ay tama. Tiningnan ni Lasho ang kanyang ekspresyon, na tila bahagyang hindi kumbinsido. Ito ay nakatanim sa iyong puso. Yamang hindi ka kumbinsido, ituturo ko muli sa iyo kung ano ang tunay na pag-eespada. Bigla niyang naalala ang kaalaman mula bago ang kanyang transmigrasyon, kung saan ang dalawang alaala ay hindi sinasadyang nagsanib, na nagbibigay sa kanya ng bagong mga pananaw sa paglilinang. Masyadong mapagmataas si Yu Shangrong, kung hindi masusupol ang kanyang pagmamataas, maaaring hindi niya tunay na maunawaan ang diwa ng pag-eespada. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, kalmadong nagsalita si Lasho, ang pinakamataas na antas ng pag-eespada ay ang manalo ng walang espada. Nang marinig ito, hindi lamang si Yu Shangrong, kundi ang lahat ng naruroon ay naguluhan. Sa halip, biglang naalala ni Duan Masheng nang mabasag ang harang, at personal na ipinakita ng Master ang Heaven's Favor Has Flaws sa itaas ng Evil Sky Pavilion. Noong panahong iyon, nagkaroon siya ng kaliwanagan, ngunit hindi niya lubos na naunawaan, kaya mas time siyang nakinig kaysa sa iba. Agad na naintriga ang tatlong elder ng Elder Pavilion, na gustong marinig ang malalim na pananaw ng Pavilion Lord. Pinigil ng iba ang kanilang hininga, ayaw magpalampas ng kahit isang salita, umaasang makakuha ng ilang pananaw. Dahan-dahang sinabi ni Lasho, ang espada ay nahahati sa tatlong antas. Ang unang antas, ang espada ng karaniwang tao, ay magagamit ng lahat. Mula sa mga tindero at mga sundalo hanggang sa mga emperador at kanilang mga ministro, ito ay ginagamit lamang sa paggawa ng karahasan at pagpapakitang gilas sa publiko. Ang ikalawang antas, ang espada ng mga santo, ay gumagamit ng katapangan bilang talim nito, katapatan at katwiran bilang mga kabalyero nito, nakikipagkompetensya sa paraan ng espada. Ang ikatlong antas, ang espada ng emperador, ay gumagamit ng daang bansa bilang talim nito, ang mga bundok at dagat bilang kanyang balaraw, pinamamahalaan ng 5 elemento, pinasimulan ng yin at yang, pinananatili sa pamamagitan ng tagsibol at tag-araw, at ipinatutupad sa pamamagitan ng taglagas at taglamig. Ito ay walang kapantay sa mundo, at lahat ay sumusuko dito. Ang parehong bagay ay naaangkop sa Dao Saber. Sa puntong ito, nagkaroon ng katahimikan, at tanging ang boses lamang ni Lasho ang maririnig, bawat salita ay umaalingaw-ngaw sa tainga ng lahat. Ito ang pananaw ng Taoista, at ikaw, na nakikipagkompetensya sa paraan ng espada, ay nasa ikalawang antas lamang.